Ilang araw na lang bago mag-Christmas. Kahapon ngayon pala. Isang linggo na lang. Pasko na. Mga ninong, mga ninang, ano na? Basta hindi ako masyadong choosy kahit wag nyo nang balutin. Sa mga kababayan nating pauwi na po ng kanilang mga probinsya or nasa probinsya na, sa mga OFW na pauwi pa lang, ingat-ingat po. At doon sa mga OFW na magsasakripisyo mo na ngayong taon, Christmas, yung iba naman hindi sila nakakapag-leave pag panahon ng Kapaskuhan. Sa ibang moment sila, ibang panahon sila, ibang buwan sila umuuwi. Doon na lang sila, kumbaga, kung kailan yung kanilang magiging leave, yun na lang din yung celebration ng Christmas. Yung get together. Pero sa panahon ngayon, hindi naman siya kagaya noon, no? Na talagang grabe yung pangungulila ng mga nasa ibang bansa ng mga Pilipino kapag panahon po ng Kapaskuhan. Kasi maraming nagsasabi, syempre, Pilipino ka walang ibang napakaganda talaga ng Pasko sa Pinas. Hindi po ba? Kaiba kasi dito sa Pilipinas po mga kapartner. Pagtungtong pa lang ng bear, naririnig na si Jose Marichan. Oo, Pasko na sa atin O di po ba? Oo, mahaba yung Pasko natin dito. Talagang mamimiss mo talaga yung mga reunion. Pag panahon kasi ng Kapaskuhan, panahon din po yan ng reunion. O panahon sa get together, di ba? Oo. Noon, medyo mahirap talaga ang pag-a-adjust niyan. No, na-imagine ko, meron tayong mga nakakapanayan, mga nakakausap ng mga overseas Filipinos. Noon talaga, yung hindi pa nauuso yung mga tawag-tawag, no? Talagang hanggang larawan, picture lang muna. Hanggang sa nauso yung tawag-tawag, yung audio lang meron ng mga cellphone, yung mga nauso yung Nokia. Pero mahal pa yung nun Mahal pa yung bayad, long distance pa, di ba? Oo, hanggang sa naging high-tech na, pwede nang mag-video call. Hindi na mahal po ang tumawag. Hindi po ba? Kaya nakakapag-video call. Minsan pa nga na buong duration ng pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon, nakatutok na yung mga camera sa kanila. O hindi po ba? Tama po ba yan, Baydong Pit? Kamusta dyan, Baydong Pit, Merry Christmas sa imo diha. Phone card pa noon, ang tigas ng card. Oo nga, naabutan ko yan. In fact, kahit hindi sa labas ng bansa, kahit dito, halimbawa, may mga kamag-anak ako dito sa Metro Manila. Kailangan ka pang mag-scratch ng ng card, tatawag ka para at least makatawag ka during Pasko. Ngayon kasi medyo mas mas high-tech na masyado. Pwede ka nang mag-video call, parang nandun ka na rin. So, hindi ganun katindi yung adjustment. Siguro ang may matinding adjustment niyan, yung mga first time na magpasko sa ibayong dagat. Yung mga first time OFW, na first time nilang mawalay sa kanilang pamilya sa Kapaskuhan. Grabe talagang adjustment niyan. The rest naman, wala. Sabi dito, ni Bems Ingito, gamit pa rin yung aking 3310 Nokia with antenna and unlimited FB. May FB ba? Wala namang FB sa sa Nokia, baka sasakyan na FB. Okay, post nyo na po yung mga greetings mga kapartner. Maligayang pakikinig at panonood kay Dong Pit di sa Amerika, kay Jana Diverhen. Maraming salamat din kay Penny Mendoza, Beng Sanchez, maraming salamat. Huwag kalimutan po kung gusto nyo pong magpakulay, bahala kayo. Feel free sa inyong pagpapakulay po mga kapartner post nyo lang po din po ang inyong mga away dyan na sila Admar. Baliktarin ko na lang yung away kasi hindi pwede basahin yan sa ere. Mayong hapon Admar from QC. Si Bing dyan sa Quezon City. Maraming salamat Zoom call na karon. Marami ng mga yung application. Merong Zoom, merong Messenger, merong Viber, merong Telegram, at marami pang iba.
Dati Skype yung uso eh. Nawala na yung Skype na swap na yung Skype. O kayo ba, paano ba kayo celebrate ng Pasko sa mga OFW o yung mga nasa ibang bansa? Blessed afternoon kay Sulyap Mamyoshi. Mamyoshi ba ni? Mamshi. O sige, dito muna tayo sa mga greetings ng ating mga kababayan sa YouTube. Maraming salamat pala sa pakulay kay Arcilia Zinea dyan po sa Hong Kong. Maraming salamat ha. Sino ba itong unang nag-message? Tessie Amanuma, dyan po sa Tokyo, Japan. Maraming salamat sa panonood. Mapagpalang hapon, SMNI, DZAR, 1026 viewers, listeners, subscribers. Maraming salamat. Si Salome Bercasalinas, buenos dias, watching from Madrid, Spain. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin dyan ngayon sa Madrid, Espanya. Okay, sino pa ba ito? Waiting na mga team Bluetooth muna tayo ngayon. Bawal humawak ng cellphone. May sumpong si Bossing. Maging mabait muna kayo. Oo, may sumpong daw si Bossing ni Arcilia Zenea. Kaya Bluetooth muna. Okay, maraming salamat sa pakulay dong pit. Si Vilma Lagura, hello Admar, waiting from Hong Kong. Mamila Life, maing hapon Admar. Celine Marie, magandang hapon Admar from Iloilo City. Merry Christmas, Carmelita Wangdaya 9950. Magandang araw SMNI. Dinadalangin ko na makalaya na si Pastor at si PRRD. Injustice yung nangyari sa kanila. Ayun nga, patuloy nating ipagdasal po yan mga kapartner. Tessie Labo, maraming salamat sa panonood. Si Ivy Mider ba to? Paano ba to basahin? Ha? Watching from Singapore. Nanonood sa atin ngayon dyan sa Singapore, si De Arate Helen. Ako po, aga-aga. Mainit ang ulo. Bulok na gobyerno daw. Nako. Si Lorena Lawas, good Admar, napasa ba talaga yung budget sa 2026? Baka pareha lang yan sa 2025, pinaka-corrupt na budget. Sabi ni Bebs Ingito, Assalamualaikum Admar, OFW dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, tatak taga Davao City, Kalinan. Finally, makabakasyon na rin next year. Oh, next year pa. Sige, okay lang na. After 10 years daw, biruin nyo, isang dekada na po si Bebs Ingito. Oo. Gamit pa rin ng aking, yun nga, yung sabi niya, yung Nukidza. Yolanda Shoji, Sherdan, good PM, Admar, watching from Hong Kong, si Joanne Sigwin ba ito? Sigbin. Meron sinasabi dito si Dongpit. Gahigda na ko sa banig diri sa Amerika, ibabo sa kama pero silip mo na ako Admar o mag-hi hi diha nimo. Napad baligyang banig diri sa Oo, sa Amerika mo ba? Gawa po sa Amerika bisag banig. Nagabalig sige ka nag made in China, unsa man ang amakan? Lahi dito amakan. Dirita sa iba si Nadine Aguilar. Merry Christmas from Dumaguete. Uy, kababayan ako ni, taga Dumaguete. Pero nasa karon diya sa Hong Kong. Amping diha na din ha. Amping sa Hong Kong kay daghan biyang mga Hong Kong mga Chinese. Tama ba? Marami talaga diyan. Maganda yung Hong Kong, gusto ko yung kanilang transpo. Public transpo talaga, no? Kumbaga maganda, madali kang makamobilize. Magaling talaga yung Chinese, no? Marami silang mga infrastructure diyan. Yung pagbiyahe mo sa papunta sa ibang lugar, sa Macau, napakadali. Kung gusto mong mag-ferry, kung gusto mong makakita ng chocolate na dagat nila, o pwede rin na under the sea. Maying hapon, Admar, kita rin giilad. Naku po, watching from Dubai, si Bonita Monter. Kaoru Iwasaki, hi Admar, from Japan. Japan, Liza? Mo ba? Ngayong hapon, Admar, maying hapon, Admar, watching from Ecolan, Davao City, si Corazon Pensona. Oy, kamusta mo diha sa Ecolan? Good afternoon, sabi ni Josie Morales ng Malaysia. Mga bagagnaong na, grabe. Init-init nitong si bagagnaong na. Nadine Aguilar, maraming salamat sa panonood. Post lang po kayo mga kapartners. Umpisa na tayo sa mga balitang dapat ninyong malaman dito po sa
Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. 4:28 ng hapon. Narito na mga balitang dapat po ninyong malaman mga kapartner. Sa lahat po ng mga gumagamit po ng EDSA Busway. Ako minsan gumagamit ako ng EDSA Busway. Mabilis din siya. No? Convenient din. Pag hindi rush hour. Hindi ko pa na-try siya na hindi rush hour. Pero pag pupunta kasi ng PITX, ganun, o pupunta ka ng MOA, bus maganda. Kung magko-commute ka, no? Medyo mas siya, less traffic, hindi ka matatraffic ng todo kaysa sa magkaroon ka ng sasakyan. Ang MRT kasi hindi naman naabot yan ng MOA. Hindi po ba, wala namang trend doon. Maayong hapon sa tanang taga-subaybay, Admar watching here in San Rafael, Bulacan, si Irene Lopez Hael. Oy, sa mga gumagamit po ng EDSA Busway, ayon po sa DOTR, available na ang cashless payment. Oy, big news yan sa atin. Pero sa ibang bansa, matagal nang nagka-cashless, no? Tap, alitap-tap lang yan doon. Oo. Sinimula na po ng Department of Transportation ang cashless payment system sa EDSA Busway. Masyadong matagal na, no? Actually, kahit ngayong jeepney, yung mga public jeepney, public yung mga makabagong klase ng jeep, mga kapartner, or modernized jeepney ba yung tawag nila. Ang original na plano din dyan, parang kagaya din sa ibang bansa na pwedeng cash, pwedeng tap lang, cashless mga kapartner. Dito, medyo huli talagang Pilipinas. Pagpasensyahan nyo na po. So, ngayon lang ino-offer po mga kapartner. Kasi yung mga pera ngayon, yung iba, ayaw na magdala ng cash. Seplon lang ng dala. Pero meron pa rin yung mga makaluma, talagang pakapalan ng pitaka. Pero mas marami yung resibo kaysa doon sa cash. Sinimula na po ng DOTR ang cashless payment sa EDSA Busway. Ibig sabihin, maaari nang gumamit po ng GCash o iba pa sa pagbabayad po ng EDSA Carousel Bus Rides. Wala naman itong convenience fees. Baka may hidden charges yan, ha? At mananatilin ang 20% discount para sa mga estudyante, persons with disabilities at senior citizens. Layunin nito na pabilisin at gawing maginhawa ang public transport para sa mga pasahero. Noong Mayo 2025, inulunsad na rin ang cashless payment sa Metro Rail Transit Line 3, EDSA Railway Line, gamit pa rin ang GCash. Oo nga, mga kapartner, hindi po ba? Medyo late talaga tayo. Yun yung na-appreciate natin. Huwag na tayong lumayo dyan sa Hong Kong. Uso talaga yung tap-tap na. Yung pang-tap nila, pwede na rin yung gamitin sa mga expressway nila. Pwede na rin yung gamitin nila pang bayad nila sa mga convenience store. No? All-in-one na po mga kapartners, hindi po ba? Lorena Lawas, Happy New Year in advance din sa'yo. Si Eva Espijo, nagbumerang na ang pangyayari sa ICC. Lalim ng hugot nito, ha? Sa press ko lang magaling ang DOTR daw, sabi ni Ramil. Ito pa, sa iba pang mga balita mga kapartner. Dyan sa Davao, grabe talaga yung Davao, no? Namamayagpag din. Meron na po silang all-electric taxi service. Katuwang ang Vietnam. Nagsimula na po dyan sa Davao City. Aba, ang ganda, ha? Oo. Nagsimula na ang operasyon ng all-electric taxi service sa Davao City sa pamamagitan po ng Vietnamese company na Green GSM. Ito ang kanilang unang expansion sa labas po ng Metro Manila. Nagdadala ito ng zero-emission taxis sa isa sa pinakamalaking lungsod sa Mindanao. Ayon sa Green GSM, ang serbisyo ay tugma sa layunin ng Davao hinggil sa kaligtasan, proteksyon sa kalikasan at maasahang transportasyon, lalo na't lumalaki ang populasyon at aktibidad ng lungsod. Ginagamit ng kumpanya ang Vietnamese-assembled VinFast Nero Green, isang compact electric SUV na dinisenyo para sa city at ride-hailing use. Nagsimula ang operasyon ng Green GSM sa Pilipinas noong June 2025 at ang expansion sa Davao City ay nagpapakita ng focus ng kumpanya sa reliability, transparency at eco-friendly transport solutions. Marami na po kasi mga umuusbong lumalaki mga syudad, mga lugar ngayon, no? Hindi lang Davao, nandyan din yung Cebu, lalo na dito sa Metro Manila. So napapanahon na talaga. Ang dami nilang mga sasakyan, ha? Ang dami nilang fleet, no? So yan, maganda. Sa ibang bansa, hindi na bago sa kanila yung yung paggamit po ng mga electric, yung hybrid din, may halong
electric at saka tawag nito yung fuel pa rin, no, gasolina. Pero ang kinaganda nun, may certain siya na halimbawa ganito lang yung speed mo. Ang konsumo nun, kuryente lang o yung sa battery lang, no, ng electric car. Pag lagpas na nung speed na yon, ang konsumo na is gasolina. So maganda. Tapos meron pang nagsi-self-charge pa ito. Oo, maganda po. Malaking tulong po yan. Tipid sa gas. Makakatulong ka sa kalikasan po mga kapartner. Kasi mas na siya. Hindi na ito nagsusunog po ng mga panggato. Tulad po ng gasolina o crudo po mga kapartner. Sa ibang bansa, gaya ng China, talagang meron na nga silang electric. Meron pa silang driverless. Wala nang driver. Grabe, no? Oo, at least nakaka-adapt na tayo. Pero meron tayong batas na nagpo-promote po sa mga ganyang klase ng mga sasakyan. So sana hindi lang pampasahero, pati na rin yung mga private vehicles po. Either hybrid or electric po mga kapartner. Pero ganun pa man, sa ilalim po ng batos Evida Law, kung di ako nagkakamali mga kapartner, meron ding obligasyon na dapat marami mga charging station. Baka yung charging station sa bahay nyo lang. Oo, di po ba kagaya ng mga gasolinahan? Mayat maya, halos sa kada kanto, meron po mga gasolinahan. Dapat ganyan din po. Or yung mga dyan, yung mga gasolinahan, baka naman pwede kang mag-offer ng ganyan din, electric. Di po ba? Baka sabihin nila, hindi kami mag-offer ng electric kasi malulugi kami din. Hindi na mabibenta yung aming mga krudo. Naku po. Shoutout sa mga taga Zamboanga City. Samantala sa iba pang mga balita po, mga kapartners, ang LTFRB po ay ipinagpaliban ang pagpapatupad ng surge price cap para po sa Transport Network Vehicle Service o TNVS na nakatakda sa simulan kahapon. Sa anunsyo po ng LTFRB, patutupad na lamang ito simula December 20 matapos nilang pagbigyan ng hiling ng transport network companies para maisaayos nila ang kanilang sistema at operasyon. Para mabigyan na rin ng sapat na impormasyon ng lahat ng mga apektadong driver at iba pang stakeholder hinggil sa pagbabago sa presyo ng pamasahe. Nauna nang inilabas ng LTFRB ang Memorandum Circular No. 2025-056 para sa surge pricing cap, bunsod ng mga reklamo mula sa mga pasahero at iba pang grupo na commuters tuwing holiday season. Nilinaw naman ng LTFRB ng desisyong ilipat ang pagpatupad ng surge price cap ay hindi dapat ituring na pagbabago o pagbawi sa desisyon ng ahensya ukol sa surge pricing cap. Magtatagal naman ang implementasyon nito hanggang Enero 4 ng susunod na taon. Maganda talaga ang Davao, lalo na mga leader nito, compassionate. Maraming salamat sa mensahe, Dongkin. O eto, yung EDSA rehab mga kapartner, tuloy na. Kailan? Bisperas po ng Kapaskuhan. Abay, 6 billion pesos pala ang halaga o budget po nito. Ito, alamin natin sa balita ni Jason Rubrico. Matapos ang matagal na pagkaantala, sisimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos ng EDSA sa December 24. Batay sa paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon, hatiin sa dalawang phase ang proyekto at target na matapos sa loob lamang ng 8 buwan mula Disyembre ngayong taon hanggang Mayo ng susunod na taon na malayo sa naunang planong aabot sana ng 2 taon. Very different siya from the previous plan, pero tingin namin it is really a better way ayon sa utos ng Pangulo natin and minimal disruption sa ating mga kababayan at napakalaki ng savings natin, matitipid natin dito sa project na to. Ayon pa kay Dizon, sa unang 4 na buwan ay tututukan ang bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense, habang ang natitirang mga seksyon ay isa sa ilalim sa rehabilitasyon sa susunod na 4 na buwan. Gagamit ang ahensya ng stone mastic asphalt, isang mas matibay na uri ng aspalto na karaniwang ginagamit sa ibang bansa. Itong technology to, makikita niyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita niyo yung mga aspalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kailangan natin aspaltong matibay. Upang mabawasan ang epekto sa daloy ng trapiko, ipinaliwanag ni Dizon na 24/7 ang trabaho mula December 24 hanggang January 5, panahong inaasahang kakaunti ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA.
Pagkatapos ng panahong ito, lane by lane na lamang ang gagawing rehabilitasyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw at muling bubuksan sa mga motorista pagsapit ng alas 5 ng umaga. Bukod sa pinaikling construction period, bumaba rin ang kabuoang pondo ng proyekto sa 6 billion pesos mula sa orihinal na 17 billion pesos. Sa bagong plano, hindi na rin ipatutupad ang number coding at iba pang mitigation measures gaya ng libreng pagdaan sa mga tollway. This time, walang pagbabago sa number coding scheme dahil nga ang pagsasara lang ng karsada will happen December 24 to January 5, which is sa experience namin, sa datos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. Samantala, tiniyak ng Department of Transportation na nakahanda ang mga pampublikong transportasyon upang saluhin ang posibleng epekto ng rehabilitasyon. Titiyakin po namin na may sapat na supply ang ating EDSA busway. No? At alam namin kasi na magdudulot din ito ng kahit papaano ng traffic sa ating kalsada. Ganun din po na sa ating MRT3, kausap na rin po natin si GM Mike Kapati at ang ating railway sector na dapat yung ating mga bagon ay parating maayos para makasiguro ng ating kababayan na may masasakyan sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, meron pong utos ngayon ang Malacanang mga kapartner. Ano ito? Yung Christmas o di kaya year-end celebration ng mga national government agency. Simplihan nyo lang daw po ha. Walang mga pa-fireworks ha. Inuutos po ng Malacanang sa lahat ng national government agencies na gawing simple at makabuluhan ng Christmas at year-end celebrations ngayong taon. Batay po sa inilabas na Memorandum Circular Number 110, layunin ng utos na itaguyod ang kultura ng pagiging simple sa gobyerno at suportahan ang pagsasaprioridad ng mahahalagang programa at serbisyo. Tinitiyak naman po ng Malacanang na susunod ang lahat sa batas at regulasyon tungkol sa maingat na paggastos ng pondo ng gobyerno. Ang Memorandum Circular Number 110 epektibo kaagad mula nang ito ipahayag nitong Miyerkules, December 17, 2025. Ang tanong naman ng iba, bakit nung wala pang Pasko, grabe yung mga selebrasyon dyan, may mga fireworks pa. Hindi Pasko eh. Ang utos kasi, year-end at Christmas. So pwede mag-celebrate ng bongga before nyan. Samantala, eto pa mga kapartner. Oy, may laro pala ngayon ng Gilas sa Pilipinas at ang Indonesia po mga kapartner sa nagpapatuloy na SEA Games. Mamaya paki-ready nga lang yung ating tally sa medal natin. Kahapon hindi natin na ibahagi sa inyo yung tally po mga kapartners, medal tally. Kung ilan na po yung ginto, pang ilan nangunguna na ba ang Pilipinas? O mamaya tingnan natin yan po mga kapartners ha. Okay, sige. Samantala, dito pa tayo sa ibang balita po mga kapartner. Ipinahayag po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na walang magiging problema sa supply po ng kuryente sa natitirang bahagi ng taon kahit ngayong holiday season. Ayon sa NGCP, maaari lang maapektuhan ang supply kung may hindi inasahang pangyayari tulad po ng bagyo o biglaang pagkasira ng power plant. Pero kung walang mangyayari na ganito, magiging sapat ang supply ng kuryente. Sa kabila nito, pinayuhan po ng NGCP ang mga consumer na maging responsable pa rin sa paggamit ng kuryente. Samantala, Palasyo, tiniyak po na tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig. Sa kabila po ng pagbabago ng pamunuan ng Prime Water, narito ang balita ni President Cataro. Sa Palace briefing nitong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na regular na nag-uulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Local Water Utilities Administration o LUA sa pangunguna ni Administrator Jose Moises Salonga hinggil sa mga hakbang nito upang tugunan ang mga hinaing ng mga consumer. Ayon kay Castro, naghahanda ang LUA ng isang memorandum circular na magsisilbing gabay upang maiwasan ang anumang pagkaantala o pagputol ng serbisyo ng tubig.
Ayon po kay Attorney Joyce Salonga, maglalabas sila ng memorandum circular this month para hindi maputulan ng water service ang mga concessionaires. Ang mga consumers po ay hindi dapat singilin kung wala naman po talagang serbisyong na ibibigay ang Prime Water. Sinabi rin ni Castro na patuloy na susuriin ng gobyerno ang posibleng kakulangan at pananagutan ng Prime Water, lalo na't ang Lucio Group na ang humalili sa pamamahala mula sa Villar Group. Ang mga lapses or liabilities ng Prime Water as the management, kung ano po ang kanila maaaring mga kakulangan o naging liabilities ay dapat pong mapanagot. Depende po ito sa pagiging reports or mga dokumentong maiipon para mapakita kung meron mang liability ang Prime Water. Una nang tiniyak ng Malacanang na bibigyan ng due process ang Prime Water sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umunoy mahinang serbisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Samantala, yung Department of Labor and Employment o DOLE po mga kapartner ay nagkaloob po ng mahigit 3.8 million pesos na tulong sa mga manggagawa at mga MSME, yung mga maliliit po ng mga negosyante sa kanila pong ika-72 anibersaryo. Mas pinalawak po ng DOLE ang pagbibigay ng ayuda sa mga manggagawa at maliliit na negosyo sa pagdiriwang na ika-72 anibersaryo ng ehensya kung saan mahigit 3.8 milyong piso ang naipamahagi sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ng mga opisyal ng DOLE ang payout ng tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o kilala sa tawag na TUPAD sa ginanap po na 92nd DOLE Founding Anniversary Job Fair. Speaking of TUPAD, dito sa tapat po ng gusali namin, merong nagwawalis. Naka-uniform sila, may pangalang TUPAD eh. Nagwawalis sila doon po sa lugar na malinis naman. Tapos, nagpicture-picture. Di ko lang alam kung ano ba yung priority na nila, mag-picture ba o maglinis. Kasi kung naglilinis, doon sila sa mga marurumi. Di po ba? Or baka yung kanilang role nun is ang magpicture. Malay mo, nag-train sila for photography. Kabuang 1.2 milyong piso naman ang naipamahagi sa 150 benepisyaryo ng TUPAD. Bukod dito, nagkaloob din ang DOLE ng mahigit 2.6 na milyong piso na subsidiya sa 5 micro, small and medium enterprises sa ilalim po ng DOLE Adjustment Measures Program upang matulungan ang mga negosyong apektado ng iba't ibang hamon sa ekonomiya. Sa temang Tatak DOLE sa Bagong Pilipinas, serbisyong tapat at nararapat para sa lahat. Muling pinagtibay ng ahensya ang pangako nitong lumika ng mas maraming trabaho at oportunidad at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Samantala, inaprobahan na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region ang 500 pisong dagdag sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Epektibo ito sa lahat ng 5 probinsya at 3 lungsod sa rehiyon gaya po ng Maguindanao del Norte, del Sur, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Maging sa mga lungsod po ng Lamitan, Marawi at Cotabato, noong nakaraang taon itinaas na rin ang minimum monthly pay ng kasambahay sa BARM sa 5,000. Ang wage hike na ito ay magiging epektibo 15 araw matapos ang paglathala ng kautusan sa mga regional newspaper. Nagsagawa naman ng Cash for Work para sa 1,400 mahigit na mga Moro Islamic Liberation Front o MLF decommissioned combatants nitong Miyerkules ang DSWD. Pinangunahan ito ng DSWD sa pamamagitan ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. Katuwang nila ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO. Ayon kay Undersecretary Alan Tanhusay, ang programa ay hindi lang pinansyal na tulong kundi estratehiya para palakasin ang komunidad at kapayapaan. Samantala, sa pamamagitan ng PDBBM, patuloy ang DSWD sa pagbibigay ng livelihood assistance, educational support at community-based programs upang gawing produktibo at matatag ang dating conflict-affected areas. Okay, dito tayo sa issue po doon sa mga suspect sa Bondi Beach shooting.
Kinumpirma po ng AFP ng militar na nagtungo po sa Davao City ang dalawang lalaking suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia habang inaalam pa ng mga otoridad kung sino-sino mga nakausap ng suspect bago ang malagim na insidente. Si Almar sa Forsuelo sa balita. 15 ang nasawi at mahigit 40 ang sugatan sa walang habas na pamamaril ng dalawang lalaki sa Bondi Beach, Australia noong nakaraang linggo. Kinilala ang mga sospek na mag-ama na sina Navid Akram at ang ama nitong si Sajid Akram. Sa naturang insidente, napatay sa engkwentro ang isa sa mga sospek habang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang isa pa. Base sa paunang investigasyon, galing sa Pilipinas ang dalawang sospek bago ito nagtungo sa Australia. Kinumpirma ng National Security Commission batay sa datos ng Bureau of Immigration na dumating sa bansa ang dalawang sospek noong Nobyembre 1 taong kasalukuyan at nagtungo sa Davao City bilang huling destinasyon bago umalis patungong Australia noong November 28, 2025 sa pamamagitan ng Maynila. Sinang-ayunan ito ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, ang info pa lang na nakukuha natin is that totoo yun, nakarating sila dito sa Pilipinas. From Manila, pumunta sila sa Davao City. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., maliban sa Davao City, inaalam pa nila kung saan pa nagtungo ang dalawang gunmen at kung sino-sino ang kanilang nakausap habang nasa bansa. Pinag-aaralan pa ho natin, ini-investigate natin further kung ano yung mga pinuntahan nila ng mga lugar, kung sino yung mga kinausap. Tungkol naman sa tanong kung mayroon pa bang mga extremist group na natitira sa bansa na maaring pagsanayan at pagtaguan ng mga terorista, ito ang naging sagot ni Browner. Alam nyo, sa ngayon po ay napakalaki ng accomplishments ng ating bansa when it comes to yung pagpuksa natin sa mga rebelding mga terrorists, mga terorista. From a high of 2,000 noon, bumaba po ito noong Marawi Siege. Ngayon po, konti na lang sila. Konti na lang talaga. Kaya't hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia. Bagamat malaki na ang nabawa sa banta ng terorismo sa bansa, iginiit ng AFP na nagpapatuloy pa rin ang masusing investigasyon sa insidente. Hindi po natin masabi talaga basta't iniimbestiga po natin. Hindi lang AFP nag-iimbestiga dito but the other agencies as well. Samantala, binabatikos ng ilang residente sa Australia ang kanilang pamahalaan kaugnay ng lumalalang extremism sa kanilang lugar. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News. Ang PNP iniimbestigahan na rin ang impormasyon ng pagbisita ng mga suspect sa Bondi Beach shooting. Si Paul Montibon sa balita. Iniutos na ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang masusing investigasyon sa naging pagbisita sa bansa kamakailan ng mag-amang sospek sa mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Kinilala ang dalawa na sina Sajid Akram, 50 anyos at Navid Akram, 24 anyos na mag-ama at Indian nationals. Dumating sa Davao at umalis patungong Sydney. Binigyan din ni Police Lieutenant General Nartates na kailangan matukoy ang layunin ng paglalakbay ng mga sospek sa Pilipinas at masuri ang kanilang mga naging galaw habang nasa bansa ito. Biniberipikahan niya ng mga investigador ng pulisya ang mga lugar na kanilang pinuntahan, ang mga taong kanilang nakasalamuha at mga lugar na tinuluyan. Dagdag pa niya, ang lahat ng impormasyong makakalap ng PNP ay mahalaga para matukoy ang motibo ng pagtungo ng mga sospek sa Pilipinas. Nauna nang kumalat ang ulat na posibleng sumailalim umano ito sa military-style training bago ang pamamaril sa Bondi Beach. Kasabay nito, nagpapatuloy ang PNP at AFP sa investigasyon at pagpapalakas ng seguridad at nakikipag-ugnayan sa foreign counterparts upang beripikahin ang intelligence at maiwasan ang anumang butas sa seguridad. Para sa Malacanang, ang pagbisita ng mga sospek ay hindi itinuturing na seryosong banta sa bansa. Muling tiniyak naman ng PNP sa publiko na nanatiling naka-alerto sila at kontrolado ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ang NBI naman po mga kapartner ay sinusubaybayan din yung galaw ng sinasabing suspect nga po sa Bondi Beach shooting na pumunta dito sa Pilipinas. Ito naman ay ibabalita ni Cheryl Light. Ayon kay Palmer Malyari, tagapagsalita ng National Bureau of Investigation, nakikipag-ugnayan ang NBI sa Bureau of Immigration,
Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines upang subaybayan ang naging galaw ng dalawang individual na sangkot umano sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Paliwanag ni Malyari, tinaasan na rin ang alerto ng mga district at regional offices ng NBI sa ilang lugar sa katimugang bahagi ng bansa upang masubaybayan at mabacktrack ang mga naging aktibidad ng dalawang suspek habang sila ay nasa Pilipinas. Kinumpirma ng NBI na dumating ang dalawang suspek sa bansa noong Nobyembre 1 at umalis noong Nobyembre 28. Ayon sa record, nagmula mga ito sa Sydney at muling bumalik sa naturang lungsod matapos ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, may ilang lugar sa timog ng bansa na bine-verify ng NBI bilang mga posibleng pinuntahan ng mga suspek. Mayroong ding impormasyon na tanggap ang ahensya na nagpunta umano ang dalawa sa Davao at mga karatig na lugar. May mga ulat din na nagsasabing maaring may kaugnayan ang kanilang pagbisita sa umano'y pag-aaral o pagsasanay sa terorismo. Gayunpaman, nilinaw ni Malyari na ito ay isa pa lamang sa mga posibilidad na kanilang sinusuri at wala pang sapat na ebidensya upang ito ay tuluyang makumpirma. Hindi rin inaalis ng NBI ang posibilidad na bumisita ang dalawang suspek sa Pilipinas dahil may mga kakilala umano mga ito sa bansa. Dahil sa haba ng kanilang pananatili sa ilang bahagi ng Mindanao, iniimbestigahan ngayon ng NBI kung may naganap ngang anumang uri ng training o mahalagang aktibidad habang sila ay nasa bansa. We are entertaining that possibility, but we cannot confirm that. Now, ang reason why we would like to backtrack is that kung halimbawa nag-stay sa isang locality, most probably may ginawa na importante. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Samantala, ang Malacanang naman, sinabi po na yung mga suspect sa Bondi Beach shooting, walang patunay na nagsanay sa Pilipinas at hindi training ground ng ISIS ang Pilipinas. Ito naman ang ibabalita ni Creseline Catarong. Mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga anyay mapanlinlang na pahayag na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang training hotspot ng mga marahas na extremist groups ayon sa Malacanang nitong Miyerkules. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iginiit ng National Security Council na walang kumpirmasyon sa mga aligasyon na ang mag-amang suspect sa kamakailang mass shooting sa Bondi Beach, Sydney, Australia ay nakatanggap ng anumang uri ng pagsasanay sa Pilipinas bago ang insidente noong Disyembre 14. Regarding reports describing the Philippines as an ISIS hotspot, the characterization is misleading. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Dagdag ni Castro, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa mga international partner ang lahat ng impormasyong magagamit. Batay pa sa pahayag ng NSC na binasa ni Castro, wala pang ebidensyang iniharap upang suportahan ang mga pahayag na ginamit ang bansa bilang lugar ng pagsasanay ng mga terorista. Binigyang diin ng NSC na makikita sa kamakailang assessment ang makabuluhang pagbuti sa kalagayan ng panloob na seguridad ng bansa na dati apektado ng terorismo. Since the 2017 Marawi siege, Philippine security forces have significantly degraded ISIS-affiliated groups in the country. Both United Nations and the U.S. government assessments indicate that these groups now operate in a fragmented and diminished capacity. Violence in Mindanao is largely driven by historical conflicts and local clan disputes, rather than the operational capacity of ISIS-affiliated organizations. Ang mga pagbabagong ito anya ay bunga ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad at ng pagtutulungan ng mga komunidad para manatiling ligtas ang bansa. The President orders the Anti-Terrorism Council and member agencies to remain vigilant in preventing any terrorist activity within Philippine territory and to continuously enhance coordination with international partners to safeguard national security. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNA News. Iginiit naman ng Department of Tourism na ligtas at bukas pa rin ang Pilipinas sa mga turista. Inabulanan nito ang mga ulat kung saan ay nilalarawan ang bansa, lalo ng Mindanao, bilang pugad ng terorismo. Naglabas ng payag ang DOT matapos iugnayin ng ilang international media ang Pilipinas sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia dahil sa naunang pagbisita ng mga suspect sa Pilipinas.
Nauna nang sinabi nga ng Armed Forces of the Philippines na wala pang ebidensyang sumailalim sa anumang pagsasanay ang dalawang suspect. Wala ring naganap na foreign terrorist activities sa lugar. Samantala, bago tayo dito sa ating main topic, dito muna tayo sa ganap diyan sa Southeast Asia, no. Semifinals ngayon ng men's, Indonesia versus Philippines. 2 minutes and 30 seconds na lang po sa fourth quarter. At semifinal ito, ibig sabihin, ang matatalo bronze na, and yung silver, kung mananalo tayo dito, sure na tayo na magka-silver. And gold din, may chance na, no, pag mananalo. Lamang po Pilipinas, 70 to 58 po mga kapartner. Mahigit 2 minuto na lang po ang natitira. Ang pambato naman natin sa women's basketball team, pasok na rin po sa finals po mga kapartner. Dito tayo sa medal tally. Meron ba tayong medal tally dyan? Batay nga po dito sa pinakahuli mga kapartner, no, as of ngayon. Okay? Ang nangunguna pa rin po ay ang bansang bansang Thailand po mga kapartner. Yung host country po, ang host country po na Thailand ay meron pong 190 na mga gold, 126 silvers, 86 po na bronze. Okay, ang Indonesia naman pumapangalawa, 78. No? Nagte 3 digit na yung Thailand, pero ang number 2 Indonesia 78 po. Ang gold 87 silvers, 98 po sa bronze. Sa Vietnam naman pumapangatlo, 66 golds, 70 silvers, 97 ang mga bronze. Sa Singapore naman pumapang-apat sila Singapore 47 golds, 46 silvers and 64 bronze. Ang Malaysia naman po ay pumapang-5, 43 golds, 48 silvers, and 108 na mga bronze po. Ang Pilipinas, tayo yung may pinakamaraming bronze. 122 bronze. Okay? 56 na silvers and 39 po ang ating gold. So tayo po ay pumapang-anim. Ang next na niyan, Myanmar, 3 gold. Laos, 2 gold. 1 gold sa Brunei, sa Timor-Leste. Wala pang nakukuhang gold po mga kapartner. So talagang may chance, no? Dahil 122 yung bronze natin, no? Na-short lang po tayo. At kabilang po sa bagong nakakuha po ng gold ay si Alex Iala sa atin pong tennis po, singles, women's mga kapartner. Nakakuha po siya ng isang gold dyan. Kalaban niya Thailand kung di ako nagkakamali. And ang isa pa yung sa atin pong football. Women's football po mga kapartner, no? Matagal na rin, no? First yata na gold natin sa SEA Games po kasi powerhouse din po ang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia pagdating po sa football po mga kapartner. Pero history ang nakuha po nang makuha po natin yung gold. Okay? Sa tennis naman, way back 1999, yung kay Alex Iala ata, kung di ako nagkakamali, huling nagka-gold tayo sa women's single sa SEA Games po mga kapartner. Pero congrats pa rin sa lahat po, no? Sa swimming, namayagpag din tayo sa swimming. Kayla Sanchez ba yun? Ang galing, no? Pero ito po yung sa boxing po, alam naman po natin pag boxing event, talagang namamayagpag po yung mga Pilipino. Marami po tayong mga napoproduce ng mga world champion at mga world class na boxer. Kaso, maraming nagsasabi na daya daw. Oo, sabi pa noon Nesty Pitesio na isang Olympian at silver medalist, dapat na lang daw ibigay na lang daw sa kanilang ginto. Wag na raw sila maglaban. Sasakit lang yung kanilang mga katawan. Naku po, no? Meron pa mga insidente ng sapakan, nako. Oo, yung mga basta meron ding sinapak. Ang latest ngayon may lumabas na CCTV footage. May sinapak si Congressman Richard Gomez na medalist din, no, sa SEA Games, yung shooting ba, anong tawag dun sa kanyang event, no? Siguro magka-clarify yan kung bakit ba nangyayari yun. Mga kapwa Pilipino
binatukan ba yung tamang term dyan, no? Sorry, Bisaya ako. Hindi ko alam kung ano bang kaiba ng sinapak at binatukan. Meron naman po doon sa Malaysia naman po, meron naman pong inasolda ng mga Filipino referee. Marami pong mga pangyayari po mga kapartner dyan po sa SEA Games, no? So, sana marisolba po ito dahil ika nga sa sports nagkakaisa po ang bawat bansa po talaga diyan, no? At sana walang mga violente. Sports lang. Di ba? Parang ganun, sports lang. Personalan na po mga kapartner. Syempre mga ano yan mga tawag nito, yung handa sa mga hamon. Oo, competitive yan, kumbaga, competitive po. Pero yun nga, may mga ganyan tayong mga naririnig ng mga issue. Beno, dito tayo sa sa main topic po natin mga kapartner. Napanood nyo ba yung drama-rama sa Baicam? Hindi, dahil madaling araw na minsan natatapos. Nito mga nakalipas po na araw mga kapartner, marami po mga nabulgar dyan sa Baicam. At kabilang po rito na ikinainis, naglabas po ng pagkainis ang isa sa mga miyembro ng Baicam sa Senado side po mga kapartner. Itong si Senador Loren Legarda. Sa ikatlong araw po ng Bicameral Conference Committee kasi, hindi po napigilan ng senadora na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa executive po kasi, ang executive yan po yung mga nagre-ready. No, dapat nga ready na bago pa mag-Bicam. Ready na bago pa sumalang diyan po sa Kamara. Pinakauna kasi sa Kamara bago po mag-Senado tapos magba-Bicam. Bakit siya nainis? Bakit siya nadismaya? Dahil humihiling pa ng mga singit na mga proyekto. At dagdag sa pondo sa pinakahuling sandali ng budget deliberation. Hindi po ba yan parang isisingit mo pa sa budget kung kailan na malayo na, last 2 minutes? Bakit ganun? Sa haba-haba ng araw. Meron pang ang seremonya, di ba? Meron pa yung seremonyang ginagawa po mga kapartner, ang mga ahensya ng gobyerno, pinapapirmahan pa yan yata sa Pangulo. No? Bawat kasi ahensya ng gobyerno, opisina, magkakaroon yan sila ng proposal o ano bang mga proposal ninyo maliban sa MOOE, yung pang-operation natin. Meron ba kayong mga proyekto dyan? Meron ba kayong gustong pabili dyan? I-collate yan, isasubmit sa DBM, isasubmit tapos papipirmahan sa Pangulo. O, ito na. Mula sa executive, ito yung hiling namin. Ito yung request namin na pondo for susunod na taon. Di dapat final na yan. Hindi po ba bago pa sumalang sa deliberasyon, bago sumalang sa scrutiny? Nagsimula po ang budget deliberation sa Baicam sa 2026 budget ng Department of Transportation alas 9 ng gabi noong Martes. At sa gitna po ng sesyon, kinestyon po ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, Mindanao mga kapartner, si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, kung bakit walang nakalaang pondo sa budget bill para sa 2 railway projects sa Mindanao. Hanggang ngayon, wala pang railway system dyan sa atin sa Mindanao. Yung sabi pa nga niya dito, and I quote, may we know why there's nothing here yet about these 2 very important railway systems which are good for 22% of our people who are in Mindanao. Ipinaliwanag nitong si Rodriguez mga kapartner na may naisagawa ng mga feasibility study. Naumpisahan na po yung proyekto, gumastos na po tayo. Ngunit nananatiling hindi malinaw sa kasalukuyan ng estado nito. Kaya sorry muna sa mga taga Mindanao. Yung pinapangarap natin ng Mindanao Railway Project, tinabla po, wala po sa 2026, hindi po prioridad sa 2026. Ayon po naman kay Senador Gatchalian, batay sa paliwanag ng DOTR, walang funder. Wala umanong funder ang
Mindanao Rail Projects at hindi sapat ang 200 million pesos na pondong inilaan noong 2025. Ano ba itong mga kapartner? Dalawang proyekto na ito. Yung Mindanao Railway System, Tagum to Davao City, to Digos, yun yung phase 1. At yung Villanueva, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Lagindingan Airport Line, phase 2. Kompleto na po. Sabi ni Congressman Rodriguez, ang feasibility studies sa mga linya ito. Pero wala pagpasensyahan nyo na po mga kapartner, wala walang nangyari. Naku. Gayunman, nilinaw po ni Gatchalian na ang pangunahing dahilan kung bakit hindi lumitaw ang parehong proyekto sa budget bill sa panahon ng BICAM ay hindi ito kasama sa National Expenditure Program. Ano po yung National Expenditure Program? Ito po yung panukalang budget ng Pangulo. Siya po yung nagsasubmit niyan sa Kongreso Di ba? Meron pa yung mga seremonya. Sabi ko nga kanina, meron pa yung mga seremonya, hindi po ba? Hindi pala kasama doon sa NEP yung proposal ng executive branch po natin mga kapartner. Hindi po ni-request mga kababayan. Dito na tumayo si Senador Loren Legarda upang banggitin ang paulit-ulit na lang din na problemang kinakaharap ng Kongreso. Kasi nga po, hindi nga po minsan dun sa last minute doon na pinapasok yung mga mga gusto pang baguhin, gusto pang isingit. Sabi pa ni Senador Legarda, binibigyang diin na kailangang simulan ng mga ahensya ang maayos at kumpletong paghahanda ng kanilang budget bago pa man ito isumite at payagang umabot sa Kongreso bilang NEP. Doon pa lang sa pagsasubmit, bago umabot sa Kamara, Senado, BICAM, tapos na yan dapat In fact, sa isang buong taon, bago ang next year, marami na kayong alam kung, next year siguro ilaan natin ito sa budget. Kasama na yan sa pagbabudget po ninyo for next year. Ayon pa dito kay Legarda, sa nakalipas na 5 taon daw, paulit-ulit niyang nasaksihan ang paglapit ng mga ahensya sa mga senador sa panahon ng plenary debates upang humiling ng mga tinatawag na insertions sa budget na minsan ay inaamyandahan kahit limitado ang fiscal space ng ating pong gobyerno. Sumasang-ayon naman si Congressman Rodriguez at sinabi na dapat isama ng DOTR ang mga railway projects sa susunod na budget cycle. Dagdag pa rito, minukay ng senador ang pagbuo ng Oversight Committee. Sayang po mga kapartner Napakasayang. No? Habang tumatagal yan, tumataas din yung presyo po niyan. At yan kasi yung mga klase ng mga proyekto na pinag-aralan ng husto. No? At siguro, hindi makakalusot yung iba pa nga dyan. Mayroong dapat counterpart tayo. Halimbawa, yung mga foreign funded, na meron ding counterpart yung Pilipinas. Alangan naman nga yung ibang bansa na walang counterpart yung Pilipinas natin. No? Sa pagbabudget po mga kapartner. Dapat ito yung tutukan ng ating gobyerno kasi naumpisahan na No? Itutuloy na lang. Yan, pwede ninyong i-claim na parte ng inyong legacy. Pwede na yan. Kasi, kumbaga, umabot sa inyo. Meron din kayong pakinabang dyan. Doon sa budget ng China, yun yung kiniklaim ninyo. Now, ngayon, meron kagaya nito na mga national project, bakit hindi nyo pinopondohan? Napakalaking tulong po niyan. Marami pong umasa niyan naabutan lang natapos yung termino ni dating Pangulong Duterte. Naabutan lang na talagang nagkaroon tayo ng pandemic. 'Di ba? Ilan yung nawala sa last administration? 2020, 2021,
2022 is election na kasi. O more or less, 2 taon po mga kapartner. Nasayang po dahil nga po dito sa pandemya. O kahit nga meron pang pandemya, pinagpatuloy pa rin yung mga proyekto. Sabi nga, kayo po ay pinuno, hindi lamang po doon sa bumoto sa inyo, pati na rin doon sa mga hindi bumoto sa inyo. Pinuno po kayo ng lahat ng mga Pilipino. At kung may proyekto dyan, kung ipupolitika mo talaga, ay hindi naman sa akin makikredit yan. Hayaan mo ang Pilipino ang magsabi niyan, basta ikaw gawin mo ang trabaho. Kasi inutusan ka, binigyan ka ng kapangyarihan ng taong bayan para mamuno. At kabilang sa iyong mga mandato, yung matiyak na maipaabot yung mga serbisyo, mga proyekto. Ang problema din talaga sa Pilipinas, every bagong administrasyon, bagong Pilipinas. Hindi sa akin yan, hindi ko pagpapatuloy yan, ganun eh. Di natin alam, baka makuha mo pa yung simpatya ng taong bayan. Asa na yung build better more? Ayaw mong tapusin ito. Bumilib ka dati sa BBB, build. Tapos sinabi mo, build better more. Dati pinupuri mo pa yung mga natapos sa past administration. Tapos ngayon, wala na. Iyan po ngayon ang problema po mga kapartner. Ito po yung laman ng balita nitong nakalipas mo mga kapartner. Kung saan nga nawala ng pasensya din ang ating pong sa Senado, sa Bicameral Conference Committee. Dahil sa mga huling sandaling hiling ng ilang ahensya ng gobyerno para sa dagdag pondo. At kung tutusin po, hindi mahirap intindihin kung bakit siya nainis. Alam po natin yan mga kapartner. Binigyan kayo ng mahabang panahon. Bakit during that time pa kayo magsisingit-singit-singit? Nasanay na siguro. Nasanay na merong nakakalusot. Diyan yung nangyayari yung mga insertions eh. Pero, alam nyo ba, sinabi po ng Pangulo natin, si Bongbong Marcos Jr., nitong 2025 sona niya, na hindi siya papayag na may iba doon sa kanyang proposed budget, doon sa NEP. Hindi siya magdadalawang isip na i-reenact daw. Basta hindi sumunod doon sa kanyang NEP. Parte pa ba ng NEP mo yung ngayon lang isisingit? Di ba yung NEP, bago pa yan yung bago pa dumating sa Kongreso, nabuo na yan. Bakit meron pa mga chingit-chingit? Isipin po ninyo, buwan po ang ginugol sa pagbusisi ng budget. Mga pagdinig, hearing, pagsusuri, may tanong, may paliwanag, tapos sa dulo lahat, may biglaang may idadagdag pala kami. Pwede pa ba kami makachingit? Parang estudyanteng nagpasa na po ng thesis niya, panahon na para sa pagdepensa, pero during sa kanyang pagdepensa, sinabi pa niya doon sa guro, yung dinipensa, doon sa kanyang pagdedepensa, ay, ma'am, sir, may isisingit pa pala ako. May dadagdag. Hindi po ganito ang responsableng pamamahala sa pera po ng taong bayan. Ang pambansang budget ay hindi pakiusapan, hindi hulugan at hindi pahabol. Lalong-lalo na hindi pahabol po mga kapartner. Bawat pisong inilalagay po ay galing sa buwis ng mamamayan. Pawis ng mga manggagawa, sakripisyo ng mga negosyante, sa tiwala ng taong bayan. Kapag may ahensyang hindi marunong magplano, sino ang nagbabayad? Hindi naman sila. Kung mali-mali ang kanilang pagbabudget, wala lang yan sa kanila kasi hindi naman nila sinasahuran lang din naman sila. Pera din ng taong bayan. Hindi rin naman pera nila yung masasalaula kung magkakamali yung kanilang pagbabudget. Pera po ng sambayan ng Pilipino. Malinaw po dito, disiplina ang kailangan. Disiplina sa pagpaplano,
pagtatakda ng prioridad at disiplina at sa paggalang sa proseso. Dahil kapag pinayagan po lagi na huling sandaling budget request, magiging normal na yung kapabayaan. Dito makikita mo ang yung pagiging leader, kung matino ba, epektibo ba ang isang leader. Nagiging kultura na rin po yung bahala na. At nagbubukas din ito ng pinto, mga kapartner, sa mga budget insertions na minsan hindi na po nasusuri, na nagre-resulta po sa pagnakaw na pupunta sa korupsyon, mga kapartner. Meron na bang napanagot? Uy, meron na ba? Parang mga small fish pa lang ngayon, natapos na po, mga kapartner, ang Bicameral Conference Committee, na-aprobahan na nila yung budget. Ang tanong, ano ba ang mga adjustment na ginawa ninyo? Maari nyo ba itong isa publiko? Kasi, di ba, gusto niyo ng transparent. Yung iba, nakukulangan pa sa, tawag nito, transparency sa pamamagitan po ng live streaming. Yung iba, masyadong technical. Ipaliwanag nyo ngayon, ilabas ninyo, ibahagi ninyo ano ang mga pagbabago na ginawa po ninyo sa 2026 national budget. Yung binabalik na pera dagdag sa budget yan nila. Ganun ba? Budol Israel, hi, ulit-ulit. Naku po. Basa lang muna tayo ng komento ng ating mga kababayan po, mga kapartner. Oy, wagi pala ang Pilipinas ang score po ay 71-68. Kung hindi ako nagkakamali, basta panalo pa tayo. Muntik pa pala tayong mahabol ng Indonesia. So congrats po, mga kapartner, sa Team Pilipinas sa men's basketball sa Southeast Asian Games. Kasi ang mga kapitbahay din po nating mga bansa, lumalakas din po yung mga team. Dati, naalala ko, mga collegiate players lang yung pinapadala sa SEA Games. Tapos bigla kasi na nagpalakas yung mga team hanggang sa mga professional players na rin po yung mga pinapadala natin. 71-68. So, pasok na tayo sa finals sa makakalaban natin ng bansang Thailand po, mga kapartner. Okay, basa lang tayo ng mga komento dito. Oy, sabi rito, wala na pag-asa ang Pilipinas. Naku po, huwag kayong mawalan ng pag-asa, tatag lang. Sabi nga ni Pastor Gemma Estremos, mga kawatan, happy na sila. Oo, alam na ng mga taga Mindanao sino ang iboto. Mga athlete natin pinaghihirapan para makakuha ng medalyang ginto, samantalang yung iba palihim na binibenta yung reserva. Naku po, mga kapartner. Oy, dito na lang tayo, ilang araw na lang bago mag-Christmas. 7 days to go. 7 araw na lang po, Pasko na. Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. Muli, sumayin nyo po ang programang Makialam. Magkalimutan mag-like, comment, share at mag-follow po sa ating official TikTok page sa DZR 1026 SMNA Radio. At ganun din dito po sa ating YouTube channel sa DZR 1026 News. Sa Radyo Kapartner 1026 naman din po sa Facebook. At sa atin pong Spotify, Makialam. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Paalam.